Sabi mo sa Exodus 19, 1 to 6. Ito po yung kaninang talata rin natin binasa. Isurin ko lang po ito. Para makita 1 to 6. Atin dyan, ano? Sa ikatlong buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto, ay dumating sila ng araw ding yaon sa ilang ng Sinai. Ilang buwan na po sila naglalakad nung nakarating sila sa ano? Buwan ng Sinai, 3 months, ano? And verse 2, at nang sila umalis sa Rephidim, at dumating silang sa ilang ng Sinai, ay humantong sila sa ilang, at dooy humantong ang Israel sa harap ng bundok. Anong bundok nga po yan? Sinai po, no? Verse 3, sabi niya, at si Moises ay lumapit sa Diyos, at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok, na sinasabi, ganito mo sasabihin sa sangbahayan ni Jacob, at sasaysayin sa mga anak ng Israel. Ano ang sasaysayin daw po? Ano ang sasabihin? Sa verse 4, inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo, at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila, at kayo'y inilapit ko sa akin din. Sa English, ang sabi niya po ay, ano sa English po sabi niya? And brought you unto myself. Dinala ko kayo sa aking sarili, inilabas ko kayo sa Ehipto, at kayo ay dinala ko sa aking piling. Ano? So yun po ang gustong ipahayag ng Panginoon. Now in verse 5, sabi niya, kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging ano daw po? Kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. And then verse 6, at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. So, ibig sabihin, i-remind mo lagi sa mga anak ni Israel, kayo ay natatanging bayan. Basta. Ano daw po? Basta? Susunod kayo sa akin. No? Peculiar people. O bakit meron agad dyan? Puntahan natin, nangyari ba talaga na bumalik ang bansang Israel sa Ehipto? So, tingnan natin sa Acts chapter 7. Actually, ang Acts chapter 7 is a sermon of whom? Kanino pong salaysay yan? Chapter 7 ng Acts. Ng gawa po. Kung nagbabasa po tayo ng Biblia, ito po yung sermon or yung presentation ni Stephen. Can you remember when you are presenting history? Yung chronology, yung mga nangyari at kung paano ang bayan ng Panginoon ay nagano. May object lesson talaga doon na kung paano itinuro ni Stephen kung paano kanyang sinalaysay ang kasaysayan ng bansang Israel at kung paano nag-backslide ang bansang Israel at kung paano tinanggihan nila ang anak ng Panginoon, ay mayroon ding ibig sabihin sa atin kung ganun tayo mag-aaral. We have to present the history o ang kasaysayan. Kung paano ang bansang Israel daw ay lumabas mula sa Ehipto. Sabi niya, tuloy natin sa verse 35. Sabi niya, ang Moises na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay na puno at kung? Diba? Ito ay yung mga rebellious na mga kasamahan ni Moises, ano? Ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y napakita sa mababang punong kahoy. And then sabi niya, tuloy natin, pinatnugutan sila ng taong ito. Sinong taong tinutukoy dito? Si Moises, ano? Pagkagawa ng mga kababalaghan at mga tanda sa Ehipto at sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Ilang taon daw po? Huwag natin kalimutan niya. Familiar tayo dyan, but do not forget that. Verse 37. Ito yaong si Moises na nagsasabi sa mga anak na Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propita na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. And then verse 38, ito yaong naroroon sa iglesia sa ilang, o yung church in the wilderness na kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsipagtanggap o nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ano yung mga aral na buhay na binabanggit ito? The lively oracles. Of course, we have the 10 commandments, no? O yung iba pang mga statutes, judgment. So, verse 39, sabi niya, sa kanya'y ayaw magsitalima ang ating mga magulang. So, anong nangyari? Anong ginawa nila? Kundi sila'y kanilang itinakwil at sa kanilang mga puso, ano? Nangangabagbalik sa Ehipto.
They are walking from Egypt, going to the promised land, Canaan, but when they were still in the wilderness, nung sila ay nasa ilang pa, ano nangyari? They went back to Egypt. In their what? In their hearts, of course. Kanilang mga puso. No? So ngayon tuloy natin, titignan pa natin kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon. Nung sila ay masettle actually sa promised land, nakarating na sila ha, tignan natin po kung mayroon pa rin pagbalik sa Egypto. Israel chose their king on their own. 1 Samuel chapter 8, 4, 5, 7, and 9. Okay? Do not forget na, huwag kalimutan po natin ng Exodus chapter 19, 5 and 6 po, na kapag susunod kayo sa palatuntunan, kayo ay magiging tanging, ano daw po? Bayan. Maka hari at paring, makasaserduting bayan. No? So sabi niya, nang magkagayoy, nagpipisan ang mga matatanda ng Israel. Ano sa English ang nagpipisan? Gather. Parang may meeting sila. Diba? Ano kaya? May secret agenda po kaya sila? Hindi po natin alam, ano? So, verse 5. Punta natin ng verse 5. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na. Sino sinasabi na matanda na? Si Samuel, ano? At ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon ngay, lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. So, humingi sila ng hari. Dahil matanda na rin si Samuel, para si daw ay maging katulad ng ibang mga. Sa ating study kanina, sa ating presentation kanina ng umaga, gusto nilang maging katulad ng mga bansang pagano. No? Actually po, nung humilin sila dito kay Samuel, granted ba yung kanilang pinagkalooban ba yung kanilang hinihiling? Ay, gusto talaga nila eh. Pero alam niyo po, may first attempt. Bago pa mangyari na iyan ay magkaroon ng hari, nagkaroon na ng first attempt. Yung kusakwan baga ay mayroon ng kaunting pagnanais na baguhin na nila yung sistema ng kanilang pamamahala. 8 verse 22. So, basahin po natin. Sabi niya, then the men of Israel said unto Gideon, dahil si Gideon ang nanguna, di ba? Na makipaglaban sa mga laban kanino nga, anong grupo? Midianites. The 3,000 Midianites. 30,000, sorry. Rule thou over us. Ikaw na ang maghari sa amin, sabi ng mga Israelita. Both thou and thy son's son also, for thou hast delivered us from the hand of Midian. Verse 23, and Gideon said unto them, I will not rule over you, neither shall my son rule over you. And who will rule them? Sino maghari sa kanila na po? Ang Diyos lamang po ang maghari sa kanila. So may first attempt. Tama? Verse 22 and verse 23 po. So let's continue. Noong humiling ang bansang Israel kay Samuel na magkaroon sila ng hari, pinagkalooban na sila ng hari at sila ay naging katulad ng ibang mga bansa. No? So tignan natin ito. Men have dishonored God by failing to appreciate His sufficiency. Okay? By coveting the influence of men. Ano daw ang mga tao? Na-dishonor nila ang Diyos sa pamamagitan ng pag-appreciate ng kanyang kalakasan or kapangyarihan. No? Sa pamamagitan ng pagnanais nila ng ng influensya lamang ng tao. Thus, Israel became what? Weak. Sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala at paggusto sa kalakasan na nakikita yung physical strength, ay naging, sila? Mahina. The people wanted to be like the other nations of the world. So ngayon, tignan pa natin. Kay Solomon. So 1 Kings, unang mga hari, chapter 10, verse 26 and hanggang 29. Kung totoo ba na ang bansang Israel, nung sila ay masettled na sa promised land, sila ay bumalik sa Canaan. Sa Canaan, tama ba? Parang tayo yata, naliligaw na rin Parang naligaw na rin po yata ng So, Israel, when they settled in the promised land of Canaan, bumalik sila sa Egypt. Paano paraan? Sabi niya dito sa mga talata natin babasahin, at pinisan ni Solomon ang mga karo at ang mga kabayo, at siya ay may 1,400
karo at 12,000 nangangabayo na kanyang inilagay sa mga sanyan, bayan ng mga karo at kasama ng hari sa Jerusalem. Tingnan pa natin ha. At ginawa ng hari na maging gaya ng mga bato ang pilak sa Jerusalem. Ibig sabihin, napakarami, no? There were many silvers in Jerusalem in the time of Solomon. At ang mga sidro ay ginawa niyang maging gaya ng puno ng mga sikomoro na nasa mababang lupa dahil sa kasaganaan. So, ibig sabihin, talagang sagana si Haring Solomon. Verse 28, at ang mga kabayo na tinatangkilik ni Solomon, ay inilabas sa, saan daw galing? Sa Ehipto. Huwag po natin kalimutan itong line na ito ha, na ibig sabihin si Solomon, nung siya ay naging hari, naging malakas na hari na siya, mayroon siyang mga armed forces from where? Armed forces, okay? Galing sa Ehipto, no? At sabi niya, at ang mga mangangalakal ng hari ay nagsitanggap ng kawan ng mga yaon. So maliban doon sa armed forces or sa sandatahang lakas, ay mayroong mga businessmen. Bawat kawan ay sa halaga. Okay? Verse 29, at kanilang isinasampa at inilalabas sa Ehipto ang isang karo sa halagang 600 siklong pilak at ang isang kabayo ay isang 250. At gayon sa lahat ng mga hari sa mga Hitiyo at sa mga hari sa Syria ay kanilang inilabas sa pamamagitan nila. Ibig sabihin na mayroong business siya with the other nations. Okay? 1 Kings chapter 11 and verse 1. Anong sabi naman niya dito? Ang haring sa Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa sa anak ni Paraon. Bumalik kaya? Ay, yung Paraon po, di ba? Pangalan po ito ng hari ng Ehipto, tama ba? So, bumalik po ang bansang Israel sa Ehipto. Mga babaeng Moabita, Amonita, Idumea, Sidonia, at Hitiya. Ibig sabihin, hindi lamang Egypt, kundi napakarami pa ng mga bansang pagano. So, ngayon, tuloy po natin dito. As a safeguard against dependence on the armed flesh, the Lord had warned those who should rule over Israel not to multiply what? Horses. Bakit naman kaya? To themselves. But in utter disregard of this command, hindi na pinahalagahan ni Haring Solomon ang utos ng Diyos na huwag kayong mag-iipon ng maraming mga karwahe or pandigma. Bakit? Ano kaya ang purpose ng Diyos? Kasi pag nagpakarami ka ng pandigma, ibig sabihin, handa ka at ang iyong tiwala ay doon sa maraming mga pandigma. Solomon had horses brought out of Egypt, and they brought unto Solomon horses out of Egypt and out of all lands. Okay, Solomon gathered together chariots and horsemen, and he had 1,400 chariots and 12,000 horsemen. 12,000 na mga ngabayo. Galing saan daw po yan? Sa Egypt. Whom he bestowed in the cities for chariots and with the king at Jerusalem. So, yun po yung ang bansang Israel sa pamumuno ni Haring Solomon ay nakipag-ali. Anong tawag yan? Nakipagkaisa sa bansang Ehipto. From Egypt going to Canaan. Okay? So, puntahan po natin ito. Lampas natin. Puntahan natin ito ngayon. Seventh-day Adventist chosen as a peculiar people. Summarize na lang po natin yung kanina. Puntahan natin. Pariha ba ang bansang Israel sa atin ngayon? Tingnan po natin 1 Peter chapter 2, 9-10, sabi niya, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kalinawagan. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, so patungkol po ito sa atin mga hintil noong una. Okay, noong una hindi tayo bayan. Datapwat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. For us Gentiles, sa mga hintil, na naging bayan ng Panginoon. Yan din po yung the same explanation ni Apostol Pablo sa
gawa, o sa Romans chapter 11, no? Na kayo ay inihugpong lamang. Pero salamat ng marami sa Panginoon. Ano pang sabi niya sa atin? You are a what? Chosen generation, a royal priesthood. Sa lahat ng mga nagkamit ng awa at biyaya ng Panginoon. So sabi tuloy natin dito, kung ito ay applicable sa Seventh-day Adventists. Seventh-day Adventists have been chosen by God as a what? Peculiar people. Separate from the world. So mamaya pupuntahan po natin ito, no? Peculiar people separate from the world by the great cleaver of what? Of truths. Sa pamamagitan ng mga katotohanan, tayo ay iniwalay sa sanlibutan. Okay? He has cut them out from the quarry of the world. Meaning, hindi lamang sa isang lugar ang Seventh-day Adventist na doon ay inipon sila, kundi from different parts or nations or bansa ng buong libutan. Ano mang lahi ikaw, Mangyan ka man, Ilocano ka man, Cebuano ka man, ano pa nga po ang mga tribes po sa buong Pilipinas? Pilipinas pa lang usapan natin. Amerikano po man, like we have Tito Jim. We are what? Peculiar people, no? He has made them his what? Representatives. And has called them to be what? Ano po sinabing ambassadors? Representative. Oh, English pa rin naman yung brother, Kinatawan. Okay? For him in the last work of salvation. Para sa kanya sa huling gawain ng pagliligtas. The greatest wealth of truth ever entrusted to mortals. Ang pinakamalaki daw po na mga katotohanan na ipinagkatiwala sa sangkatauhan. Solemn and fearful warnings ever sent by God to man have been committed to them to be given to the world. Sa kanino daw po pinagkatiwala ang lahat ng katotohanan at inihiwalay daw po itong pinagkatiwalaan ng katotohanan na to? Sino daw po ito? Seventh-day Adventist, tama? Peculiar people. Ngayon ang tanong ay, Brother Alan, maraming klase ng Seventh-day Adventist. Sino ba talagang tunay? So doon tayo pupunta po sa situation ni Nathanael. Sa John chapter 1 verse 47 hanggang 49, I think, yung talata po na yan. Na nung dinala ni Philip, si Philip ba nagdala doon? Sa harapan ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, tunay na ikaw ang tunay na isang Israelita. Tama? So meaning, ay paano yung mga ibang Israelita na nakapalibot sa kanya? May description ng isang tunay na Israelita. There is no guile in his mouth. Yun po ang description na ipinakita doon sa kay Nathanael. Na walang kasinungalingan. So sa pagdating sa kasinungalingan, ano nang i-define? You are not teaching any falsehood. Okay? So let's continue po. We have to review and revive our foundation. Actually po sana ito ay after ng presentation po ni Brother Ray about the Chronicles. Pero huwag niyo pong babanggitin, huwag niyo munang isasama po yung sa kanyang pinaka-focus. Ito lamang po sa atin. Yung ating pinaka-focus dito is Israel went back to Egypt. But of course, Israel, when they were being chosen by God, is what? Peculiar people. Natatangi. So, ito sabi niya, then they will know that the foundation of the God, hindi natin muna basahin yan. Puntahan po natin ito. Yan. Sa fundamental principles, hindi po natin muna yan katulad ng sa kanya. Para hindi masira. As elsewhere stated, Seventh-day Adventists have no creed but the Bible. But they hold to certain well-defined points of faith for which they feel prepared to give a what? Reason to every man that asketh. Sa totoo lang, wala daw talagang creed, o certain well-defined points of faith. Sapagkat sabi niya, to every man that asketh, then, the following propositions may be taken as a summary of the principal features of their religious faith, upon which there is, so far as we know, entire anonymity throughout the body. They believe. Okay, so, counting lang po, summary, tama? Summary ang binanggit dito. So, ngayon, isa-summarize natin, titignan natin kung ano yung nilalaman nito. Tapos, pupuntahan natin. So, number 1, that there is one God, a personal spiritual being, the creator of all things. Number 2, that there is one Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father,
the one by whom we created all things. So yan po ang ating nampasan ko, hindi natin pakialaman po yan. Number 3, that the Holy Scriptures of the Old and New Testaments were given by inspiration of God. Number 4, that the baptism is an ordinance of the church, of the Christian Church. Sabi kanina dun, i-review sabihin sa mga anak ng Israel. Okay? Babasahin natin ito. That the new birth comprises the entire change necessary to fit us for the kingdom of God and consists of 2 parts. So ito po ang kanyang binabanggit na ang bagong silang o pagkapanganak na muli ay kinakailangan ng lubusang pagbabago upang tayo ay naging karapat-dapat na po sa kaharian ng Diyos. At ang pang-anim na po na ang propesya ay isang bahagi ng paghahayag ng Panginoon sa tao. Kaya mahalaga po na magkaroon ng pag-aaral din ng prophecy. Okay? Pang-pito, saan tayo? Tama, pang-pito. That the world's history from specified dates in the past, the rise and fall of empires, and the chronological succession of events down to the setting up of God's everlasting kingdom are outlined in numerous great chains of prophecy. Ito po ay naka-points po mismo sa Daniel chapter 2. Okay? So, sabi niya sa pang-8 po ng fundamental principles, that the doctrine of the world's conversion and a temporal millennium is a foible of these last days. Ang doktrina daw po ng world's conversion. Bakit? Sa panahon po kasi ng mga pioneers ay mayroong nagtuturo na ang buong sanlibutan ay kailangan mo ng maging Kristiyano, maging konvertido lahat. At yun yung purpose ng one world religion. Okay? So, itinuturo dito sa fundamental principles na hindi totoo yan. Fable yan. Ibig sabihin, hindi walang mangyayari na ganyan. Okay? Number 9. That the mistake of Adventists in 1844 pertained to the nature of the event then to transpire, not to the time. Ibig sabihin, yung 1844 na nangyari ay sa event, ano nangyari, no? The nature of the event then to transpire, not to the time. Hindi ibig sabihin sa panahon na tinutukoy. Number 10, that the sanctuary of the new covenant is what? The tabernacle of God in heaven, of which Paul speaks in Hebrews chapter 8 and onward, and of which our Lord as great high priest is minister, or yung sanctuary, heavenly sanctuary na binabanggit po. Number 10 po yan. Puntahan natin number 11. Ano yung sa number 11? That God's moral requirements are the same upon all men in all dispensations. Ano yung moral requirements na binabanggit dito? The 10 Commandments. Ano? Yung 10 kautusan, nire-require simula ba hanggang sa katapusan, nariyan ang kanyang kautusan ay hindi na wawala. Kailangan ng pagsunod sa mga masunuring mga anak ng Diyos. Number 12, that the 4th commandment, ano yung pang-apat na kautusan? Sabat, requires that we devote the 7th day of each week. Yung pang-7 araw, sa bawat isang linggo, o bawat linggo ay ating ibibigay bilang pagkilala natin sa Panginoon. Number 12 po yan. Number 13, that as the man of sin, the papacy, has taught to change times and laws. So kaya isa po dapat ito sa mga ibinabahagi or pinag-aaralan. That the man of sin ng 1 Thessalonians, tama ba? 1 Thessalonians ba yan? Isa rin. Tapos Daniel chapter 7 verse 25 na nagbago ng kautusan, kailangan dapat may paliwanag sa mga anak ng Diyos or sa iglesia. Number 14, that the what? Followers of Christ should be what? Peculiar people. Not following the what? Maxims nor conforming to the ways of the world, not loving its pleasures nor countenancing its foolish, inasmuch as the apostle says that whosoever therefore will be in this sense a friend of the world is the enemy of God, sabi naman ni James. And Christ says that we cannot have two masters or at the same time serve God and Mammon. So ano sabi niya? Na ang mga tagasunod raw po ni Kristo ay dapat na maging, pag sinabing peculiar people, kakaiba. Bakit brother, ikaw nga dati ay kasama pa namin? Ngayon hindi ka na nakasama namin kumakain sa pagkain na pareho ng aming pagkain. Okay, just an example. Bakit brother, hindi ka na nagsama sa amin sa mga piyesta-piyesta? Ay, may palaro doon. May palaro ang barangay. Doon! Basketball, pista. Parang nag-iba ka na yata. Okay? So,
So tuloy po natin. Number ano po yung kanina? Number 14. Number 15, that the scriptures insist upon plainness and modesty of attire as a prominent mark of discipleship in those who profess to be the followers of Him who was meek and lowly in heart. Ano po? Scriptures ay nagsasabi po ng modesty po ng kasuotan. So ano yung ibig sabihin yan? Sa tawag ng Spirit of Prophecy ay? Dress reform. Okay, number 15. Number 16, that means for the support of evangelical work among men should be contributed from love to God and love of souls. Na ito po ay may kinalaman po sa tithes and offerings. Okay, yung support for evangelical work among men. Number 17, that as the natural or carnal heart is at enmity with God and His law, this enmity can be subdued only by a radical transformation of the affections. Ang natural na puso ay talagang laging ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. Gusto ko to eh. Di ba sabi ni Jeremiah, above all things, the heart is deceitful. Tama ba? Mapandaya. Number 18, that as all have violated the law of God and cannot themselves render obedience to His judgment requirements, we are dependent on Christ. Na ang lahat ay nagkasala. At ano nga sabi ko, pagpapatuloy natin ng talata, at walang sinumang nakarating sa kalulatian ng Diyos. At kinakailangan natin ng render obedience to His just requirements. At maging depende tayo sa kay Kristo. Hindi natin magagawa ang lahat ng pagsunod na yun kung hindi tayo naka-depende kay Kristo. Number 14 po, 19 pala, that the Spirit of God was promised to manifest itself in the church through certain gifts enumerated especially in 1 Corinthians chapter 12 and Ephesians chapter 4. Spirit of prophecy, tama? Unity of the church and the spirit of prophecy. Number 20, that God, in accordance with His uniform dealings with the race, sends forth a proclamation of approach of the second advent of Christ. Okay? So, anong pan po ito? Anong message po ito? The three angels' messages. Number 21, that the time of the cleansing of the sanctuary, sabi niya, no? So, ibig sabihin ay cleansing of the sanctuary, number 21. 22 po, that the grave whither we all tend, expressed by the Hebrew word Sheol, and the Greek word Hades or Hades. Tama ba? Hades lang. Tuloy po natin. Chapter, ano po to? Number 23. That the state to which we are reduced by death is one of silence. State of the dead. Number 23 po. Number 24. That out of this prison house of the grave, mankind are to be brought by a bodily resurrection. So, lahat ng mga nakikristo, bagamat sila'y mamatay, ay muling mabubuhay. Number 25. That at the last trump, the living righteous are to be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Second coming ni Jesus. Number 20, ano na po to? 26. That these immortalized ones are then taken to heaven, to the New Jerusalem. Ibig sabihin yung mga nangabuhay muli, ay ano na po? Sila'y pupunta sa bagong Jerusalem. Number 27, that at the end of the 1,000 years, the Lord descends. Millennium po, ano? So yan po number 27. 28 po, basahin natin. That new heavens and the new earth shall spring by the power of God from the ashes of the old. So ito po yung sa 28. Ngayon, ang pinaka-focus po natin dito is yung number 14 and number 15. Okay, punta po natin. So diretso po tayo sa 1931. Hindi po natin ipupunta lamang natin dyan. Kasi as we believe that Seventh-day Adventists, a peculiar people, separated from where daw nga po? Hiniwalay mula sa sanlibutan. No? At sabi pa niya, sa number 1, that the Godhead or Trinity consists of the Eternal Father, number 2 po yan. That the Holy Scriptures of the Old and New Testaments were given by inspiration of God. Number 2, that the Godhead or Trinity consists of the Eternal Father. Number 3, that Jesus Christ is a very God, being the same nature and essence of the Eternal Father. Number 4, that every person in order to obtain salvation must experience the new birth. Number 5, that baptism is an ordinance of the Christian Church and should follow repentance.
Hindi natin mapakialaman muna kung ano yung mga nabago dyan, ano? Puntahan natin yung number 14, kung tama, meron pa ba yan? That the will of God as it relates to moral conduct is comprehended in His law of 10 commandments, that these are great moral and changeable precepts binding upon all men in every age. That the fourth commandment of this unchangeable law requires the observance of the seventh-day Sabbath. Number 8, that the law of 10 commandments points out sin, the penalty of which is death. The law cannot save the transgressor from his sin. Number 9, that God only had immortality. So, ang Diyos lamang ang mayroong immortalidad. Number 10, that the condition of man in death is one of unconsciousness. Number 11, that there shall be a what? Resurrection both of the just and the unjust. Sundan nyo lamang po ako ha, kasi nire-review lang natin ito. Punta natin number 12, that the family, finally impenitent, including Satan, the author of sin, will, by the fires of the last day, be reduced to a state of non-existence. So si Satanas daw po ay susunugin. Number 13, that no prophetic period is given in the Bible to reach the second advent, but that the longest one, that 2,300 days of Daniel 8:14. Number 14, that the true sanctuary of which the tabernacle on earth was a type is the temple of God in heaven. Number 15, that God in the time of the judgment in accordance with His uniform dealing with the human family in warning them of coming events vitally affecting their destiny, sends forth a proclamation of the approach of the second advent in Christ, that His work is symbolized by the three angels of Revelation. Anong number na po yun? Number 15 na, no? Pero bakit parang wala yung ating binabasa? That the time of the cleansing of the sanctuary is synchronizing with the period of the proclamation of the message of Revelation 14. So yung cleansing ng sanctuary daw po ay kasama rin sa paghayag daw po ng mensahe ng tatlong anghel. Ito, number 17. Tignan natin. That the followers of Christ should be a what? Godly people, not adopting the unholy maxims, nor conforming to the unrighteous ways of the world, not loving its sinful pleasures, nor countenancing its foolish. Yung number 14 ay naging number 17, which is okay. That the divine principle of tithes and offerings for the support of the gospel is an acknowledgement of God's ownership in our lives, and that we are stewards who must render account to Him of all that He has committed to our provision. So tithes and offerings, bigay talaga po sa iglesia para sa gawain ng Panginoon. Number 19, that these gifts operate in harmony with the divine principles of the Bible. Number 20, that the second coming of Christ is the great hope of the church. Okay? Yung ikalawang pagdating ni Kristo, ang malaking pag-asa po ng iglesia. Number 21, po natin, that the millennial reign of Christ covers the period between the first and the second resurrections. Number 22, that God will make all things new. Ang 1931 po ay hanggang 22 lang. So, tuloy po natin dito. Ito, the same, the Holy Scriptures. Puntahan po natin kung nandun pa po yung yung ating pinupunta po ng number 14 at saka naging number 17 po ng 1931. The Trinity, number 2. Number 3, the Father. Number 4, the Son. Number 5, the Holy Spirit. Number 6, the creation. Number 7, the nature of man. Okay? Number 8, the great controversy. Number 9 is what? The life, death, and resurrection of Christ. 1981 po ito fundamental beliefs. Number 10, the experience of salvation. The church, number 11. Number 12, the remnant in its mission. Number 13, unity in the body of Christ. Number 14, baptism. Number 15, the Lord's Supper. Number 16, spiritual gifts and ministries. Number 17, the gift of prophecy. Number 18, the law of God. Number 19, the Sabbath. Number 20, stewardship. Number 21, Christian behavior. Number 3, marriage and the family. Oh, ganda.
Number 23, Christ's ministry in the heavenly sanctuary. Number 23. Yung pag-ministry ni Kristo sa santuario sa langit. The second coming of Christ, number 24. Pangalawang pagbabalik ni Kristo. Death and resurrection, pagkamatay at pagkabuhay na mamuli. Number 25. 1981. Fundamental beliefs. Number 26, the millennium and the end of sin. Number 27, the new earth. Ang bagong sanlibutan. Number 28, meron ba? Wala po, hanggang 27 lang po ang 1981. Okay? So ngayon, ano po yung punto natin dito? Inalis na yung number 14 at saka number 17 na the people of God must be what? Peculiar people. So kapag inalis mo ang doktrina na yun, hindi natin napag-aaralan, hindi tinuturo ng mga ministro, ano mangyayari? The professed people of God will be like the Egyptian. Ngayon, tignan po natin. Okay? So now, let's have, the professed Seventh-day Adventists became like the world. Tama ba? But there are true Seventh-day Adventists. She conformed to the world's, there is no apostrophe, practices, habit, spirit, character, teaching, and lifestyle. We have to learn many things from the old Israel that went back to Egypt. Ngayon, tignan po natin. Marami tayong dapat na matutunan. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:11-6. Medyo mabilisan ko lang po dahil medyo na yung time. Ningar-ningar na ako. Verse 1, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo nalalaman o maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap. Sino po nagsasalita dito? Si Apostol Pablo. At ang lahat ay nagsitawid saan daw? Sa dagat. So, ibig sabihin, ito talaga yung bansang Israel na sila ay tumawid po sa dagat na pula na naiga. Actually, hindi tumawid. Talagang lumakad yan, sa biyaya ng Panginoon. Verse 2, at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa apalapaap at sa dagat. So, tinatawag na Moses baptism. At lahat ay nagsikain ng pagkain ding yaon ayon sa Espiritu. Anong pagkain po yun? Mana, no? At ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay sino daw? Si Kristo. Yung pagkain at saka yung inumin daw po na yun ay si Kristo. Mana and water po na yun symbolize Jesus Christ. Verse 5, bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila'y binuwal sa ilang. Marami pong namatay sa ilang. Ilan lang daw po ang nakarating po sa Promised Land. Dalawa na po, alam po natin sa kwento. Familiar po tayong lahat. At verse 6, ang mga bagay na ito na ipawang naging mga halimbawa sa atin. So, ibig sabihin, yung kasaysayan po ng bansang Israel from Egypt going to the Promised Land Canaan ay halimbawa para sa atin upang huwag tayong nagsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Okay? And then verse 11, kasi sa verse 7, verse 8, verse 9, verse 10, so po, doon po lahat ay binasa kung ano yung mga bagay na kanilang ginawa. Ang mga bagay na ito ngayon nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang na nasusulat sa pagpapaalala sa atin na ang mga dinatnan ng katapusan ng kanino po yan? Sa atin po. Kaya sa verse 10, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, nag-ingat na baka mabuwal. And the Babylon has fallen. So ngayon naman po, ano yung kwento? So puntahan po natin, muna illustrate natin. Ang bansang Israel from Egypt going to Canaan. Sometimes, or not only sometimes, but always, naniniwala tayo na ang earthly Canaan is a type of heavenly Canaan. Ang makalupang Canaan ay isang larawan ng makalangit na Canaan. So kung ang makalupang Canaan ay picture ng makalangit na Canaan, ang Egypt is a picture ng sanlibutan. So Egypt is a picture of the world na nakahilig sa kasalanan. Okay? So Egypt, sanlibutan. How about the wilderness? Okay. Wilderness is yung pagpapakita ng kanilang paglalakbay. Going to the Promised Land, Canaan. Okay? But dito ang natin to Egypt. Bira, balik kami. Gusto namin doon. It can be seen in the picture of our Christian walk.
Christian journey. Yung kanilang paglalakbay doon sa loob ng 40 taon. 40 years. Ito naman po. Actually, sa book po ni Stephen Haskell and J.F. Gilbert, I think. Kalimutan ko mismo yung study. 40 represents, or sa pagsabing 40 years, 40 days. It is called probationary time. Yung Okay. yung 1,160 years na People dominion. Okay. So ito po nakikita natin as Seventh-day Adventists, as people of God, na ang bansang Israel ay bumalik ang kanilang puso, ang kanilang pagnanais sa habit ng bansang Israel, maging ang Diyos ng Israel, ay kanila na rin sinamba. Maging ang practices po at ang pagkain. Pagkain, pati. Alam niyo, napakarami sa Old Testament na pwedeng mabasa. Kahit yung mga estudyante po sa sa training. Sabi niya, Sir, paano yung gupit? May gupit din ba ang may kinalaman pa pati gupit na katulad ng bansang Israel? Yes, pati sa pagpapatubo ng mga balbas. Yes, meron. Pati sa pananamit. Yes, marami. So, marami tayong mga bagay na pwedeng matutunan. So, the conclusion is here. Pwede ba talagang makita ba natin na tayo ay naglalakbay? Dahil tayo nananampalataya sa Panginoon, like Moses, sinundan natin si Jesus. A little picture of Jesus, o typology of Jesus, si Moses, na sinundan ng bansang Israel. So we follow Jesus, hindi na dapat tayo babalik sa sanlibutan. Okay? So itong sabi niya, bilang manlalakbay po, sa Hebrews chapter 11, 13-16, sabi niya, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. Sino yung binabanggit po? Yung lahat po ng mga mananampalataya po from Abel, yung may pananampalataya. Kasi we are talking about chapter 11 ng Hebreo, talks about faith. Ana, hindi na't kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan. Hindi sila talaga taga-ibang bayan, ano? At nanglalakbay sa ibabaw ng lupa. So they are just walking with Jesus, walking every day. All along the way. Verse 14, sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupain kanilang sarili. Verse 15, at katotohanan kung kanilang naaalala yung lupain kanilang pinanggalingan ay nagkaroon nasana sila ng mabubuting pagkakataon upang bumalik. Magsasana nilang bumalik doon. Pero hindi yun ang hinahanap nila, no? Anong hinahanap nila? Sabi nila, ngunit ngayon nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Anong lupain po yun? The earthly Canaan or the heavenly Canaan? Okay, sa makatuwid bagay ang langit, kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kanyang pinaghahanda sila ng isang bayan. And we, as Seventh-day Adventists, peculiar people, dapat po talaga natin. And all the messages and all the doctrines and all the concepts and the principles na atin kung pinag-aaralan sa lahat ng ating mga topics, mas maganda po na maintindihan natin at bigyan natin pansin lagi mga kapatid. Para makita natin kung tayo ba ay pariha pa rin sa sanlibutan. So the story, ang kasaysayan ng bansang Egypto from Egypt going to the promised land. So if the earthly Canaan is a picture ng heavenly Canaan, ang wilderness ay may picture din sa ating buhay. At ang Egypt ay meron ding picture. Ano nga po ang Egypt muli? Sanlibutan. Okay? Ano nga po ang wilderness? Our Christian walk. At ano po ang earthly Canaan? Siyempre po yung ating heavenly Canaan nating pinapangarap. So sa lahat po sana makita natin that we have to be peculiar people at mag-meditate tayo na kung ang ating practices, mga habits po ay katulad ng sanlibutan. Let us be careful po, mag-ingat tayo. Baka bumalik na naman tayo sa Egypt. Pabalik sa sanlibutan. Okay? Huwag naman po mga kapatid. And that's all. Sana po tayo ay pagpala ng Panginoon at maintindihan natin ang kanyang kalooban sa lahat ng kapataon. Muli, magandang hapon.